Sa isang masiglang bayan, may isang lalaking nagngangalang Carlo. Dati siyang kriminal, ngunit pagkatapos niyang makulong, nagbago siya at nagpa siyang magsimula ng bagong buhay. Matapos siyang makalaya, nagsikap si Carlo na humanap ng trabaho para sa kanyang bagong simula. Isang araw, pumunta siya sa isang kumpanya na nagha-hire ng mga manggagawa. Matapos ang maikling panayam, inamin ni Carlo ang kanyang nakaraan. Nang marinig ito ng tagapanayam, agad itong tumanggi. Pasensya na, Carlo, pero hindi ka namin matatanggap. Hindi namin kayang magtiwala sa isang dating kriminal. Sabi ng tagapanayam. Labag man sa loob, tinanggap ni Carlo ang kanilang desisyon at umalis. Patuloy siyang naghanap ng trabaho, ngunit palaging nauuwi sa pagtanggi dahil sa kanyang nakaraan. Isang gabi, habang naglalakad pauwi, napansin ni Carlo ang makapal na usok na nagmumula sa isang gusali. Nagulat siya nang makita na ang gusali ay ang parehong kumpanya na kanyang inaplayan. May apoy na sa loob at naririnig niya ang mga sigaw ng tulong. Agad na tumakbo si Carlo papasok sa gusali. Sa kabila ng panganib, inisa-isa niyang sinuri ang mga kwarto at tinulungan ang mga empleyado na makalabas. Sa huli, natagpuan niya ang tagapanayam na bumara sa kanya noon. Carlo, please, tulungan mo ako. Sigaw ng tagapanayam na puno ng takot. Sa kabila ng nangyari, hindi nagdalawang isip si Carlo. Tinulungan niya ang tagapanayam na makalabas at sinigurong ligtas ito bago siya tuluyang lumabas ng gusali. Dumating ang mga bumbero at naagapan ang apoy. Kinabukasan, kinausap ng tagapanayam si Carlo. Carlo, nagkamali kami sa aming paghusga sa iyo. Pinakita mo na ang nakaraan ay hindi dapat basehan ng pagkatao ng isang tao. Kung interesado ka pa, nais naming ialok sa iyo ang trabaho. Sabi nito ng may pasasalamat. Tinanggap ni Carlo ang alok na trabaho, hindi dahil sa kailangan niya ito, kundi dahil alam niyang nagbago na siya. Ang kanyang kabutihan at tapang ay nagpabago ng pananaw ng marami sa bayan. Napagtanto nila na ang isang tao ay may kakayahang magbago, at ang nakaraan ay hindi dapat maging batayan ng kanilang buong pagkatao. Mula noon, naging masaya at produktibo si Carlo sa kanyang bagong trabaho. Ang mga kasamahan niya ay natutong igalang siya, at ang kanyang kwento ay nagsilbing inspirasyon sa lahat na ang bawat isa ay may karapatang magbago at magkaroon ng pangalawang pagkakataon. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi dapat husgahan ang isang tao base sa kanilang nakaraan. Bawat isa ay may kakayahang magbago at magpakita ng kabutihan, at ang pag-asa ay laging naroroon para sa mga handang magbago.